Praise. Ken Artipicio po bilang konsehal 2028. Ay talaga namang gigil na gigil eh. Ayan. So youth camp. Gusto ko lang pong reiterate sa mga hindi pa po nakakapag-register sa ating pong youth camp. Meron na po tayong 58 registrants as of now. Yun, palakpakan po natin si Lord. Sa mga hindi pa po nakakapag-register natin pong youth, register po tayo. Let's be part of the history. Matindi po ang gagawin ni Lord sa event pong yon. That would be on June 7, Saturday po yon, sa La Trinidad Resort. Dito lang po yan, malapit sa may bayan, sa may Kalaka. Okay. Kayo'y nagulat. Nagulat ho kayo. Hindi naman masyado. Hindi nagulat yung mga alam na. Okay, so maaring ang nasa unahan po ninyo ngayon ay bago sa inyong paningin pag Sunday. Yan. Pero ayun po, biyaya po ng Lord ang inyo pong lingkod ang napagkatiwalaan na mag-share po ng word today. Dahil ang ating pong pastor ay nagbabakasyon po sa Hong Kong, Disneyland. Ayun. Kasama po si Pastora, nagde-date po sila. Amen. Declaration po yun. Naku, lagot ako kay na Queen tsaka kay Elisa. Hindi sila kasama yun din diyan. Ang ating pong pastor ay nagpapalakas at siya po'y magaling na. Amen. Okay. So, good morning po. Good morning po sa ating lahat. Ayan. Ako po ay hindi ko alam kung ako'y nilalamig dahil sa aircondine o ako'y nilalamig dahil ako'y kinakabahan. Parang ako'y walang maramdaman eh. Gayon pala. Pero ako po'y natutuwa. Kasi kanina nung nandun po ako sa loob ng kids room, kausap ko si Ate Queen, kausap ko si Queen, sabi ko, Queen, pray for me, I'm getting nervous, this is my first time. Natuwa ako dun sa bata. Sabi niya, yes, I will pray for you. Don't be nervous, the Holy Spirit will preach. Wow! Woo! Ako yung sabi, tayo balahibo ko. Grabe yung bata. Thank you so much, Queen. Ayan, the Holy Spirit will preach. So ayan, good morning po ulit sa ating lahat. For those na hindi po nakakakilala sa akin, kung meron man, lalo po sa mga nanonood sa ating live. Okay, so ako po si Pastora Nika. You can call me Pas Nix. Ayan, I'm 27 years old, single. Yeah. Ready to mingle. Okay, kaya sa mga gusto dyang mag-apply, chat nyo lang ako sa Messenger. Joke lang. Kasi baka mamaya sabog ang aking Messenger. Wow, ang ganda. Biglang ganun, no? Joke lang po. Ako po ay masaya kay Lord. Pero, biyaya ni Lord sa banda-banda dyan. Ano na naman na? Ready na? Yeah, alam mo talaga, no? So, mga tumatawa ang aking mga live group. Hindi ko alam kung tumatawa dahil ako sinusuportahan or tumatawa nang hindi ko alam. Ayan. Pero, ayan po. Kamusta po tayong lahat? Tayo po ay paayos ng paayos, paganda ng paganda, payaman ng payaman, pabanal ng pabanal, padami ng padami. Amen. Praise God. Palakpakan po natin si Lord. Gusto ko muna pong i-acknowledge ang presence ng ating pong mga first-timer dito po sa church. Ayan, so meron tayong mga new friends. So, thank you po sa Lord sa buhay ni Tita Mary Ann Ablaso. Yun, kasama po namin ito sa outreach sa Lapu-Lapu noong Friday. Praise God po. Tita, ayan. Tita Mary Ann, welcome po natin si Tita. Ayan, kasama ang kanyang mga kids. Welcome po sa JA1 San Jose. Sit back and relax. Ayan, mag-e-enjoy po kayo dito. And also, I want to acknowledge the presence of Tita Tata Landicho. Tata po sa Jayon. Tata, wow, cute nung name. Ayan, welcome po Tita. Ito'y taga-Bukal, kasama ni Sistina. Ayan. Ganyan pong ka-warm, mag-welcome ang mga taga-JA1 San Jose. Ayan. Praise God. Welcome po. So, relax lang po kayo dyan at mamaya po, after ng service, kayo po yung makakatanggap ng house and lot. Amen. May simple token pong inihandaan church para sa inyo dahil na-appreciate po namin ang inyo pong pagpunta dito po sa church. At syempre, sa sunod pong Sunday, makikita po ulit namin kayo. Ano pa? Yan. Okay, palakpakan po natin si Lord.
Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. So tayo po'y magsimula na at nang tayo makarami. May nagtatanong nga sa akin kagabi, ilang oras daw ako magpipreach. Sabi ko mga 3 hours. Sabi, pwede na gayon. First time Naku, malalagot tayo. So wag po kayong mag-alala, mabilis lang po to, mga 2 hours and 59 minutes. Okay. So ang title po ng i-share ko po sa ating lahat today, i-share sa atin ni Lord ay... Ayan. Unahin ang kaharian ng Diyos. Closing prayer na po tayo at yan na po yung preaching natin. So the title itself can preach. Unahin ang kaharian ng Diyos. So sabi po sa Matthew 6 verses 25 to 33. Buksan po natin ang ating mga Bible app. Ayan. Matthew 6 verses 25 to 33. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. It's not life more than food, and the body more than clothes. Next verse, look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Next verse, can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? And why do you worry about your clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Next verse, please. Yes, I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you? You of little faith. Next verse, please. So do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Next verse. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ang Lord ang pagpala po sa kanyang salita. Let's pray. Papalakpakan po natin si Lord. Heavenly Father, in Jesus' name, with the power of the Holy Spirit, we praise you, we worship you, we honor you, O God, we exalt you. We acknowledge your presence in our midst today. O God, we come to you with a humble heart. Cleanse us. Siyasatin niyo po ang aming mga puso. Kami po'y humihingi ng tawad sa lahat ng aming kakulangan, sa lahat po ng aming kalabisan, sa aming mga kasalanang nagawa. Ito may maliit, malaki, inisip, sinalita, sinadya man, Lord, or hindi. Kami po'y inyong patawarin. And Lord, thank you for the grace of forgiveness. Salamat, Lord, kasi kami today, malinis po kami, Panginoon, na makakarinig ng iyong salita. Lord, prayer po namin, samahan niyo po kami. O Holy Spirit, we acknowledge your presence. Turuan niyo po kaming lahat. Panginoon, itago niyo po ako sa inyong likuran. Kayo po ang magturo, kayo po ang mahayag, kayo po ang maparangalan sa gawaing ito. And thank you so much, Lord, kasi naniniwala po kami that your words are not just informational, but it's transformational. Kaya Lord, naniniwala kami, anuman po ang aming matutunan ngayong araw na ito sa biyaya mo, ito po'y maiiput po namin into action. Thank you so much, Lord. Be blessed. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. Praise God. Palakpakan po natin si Lord. Okay. So our subject for today is Our subject for today, unahin ang kaharian ng Diyos. Bakit kailangan po nating unahin ang kaharian ng Diyos? Ayan, ang tanong sa ating lahat. Why seek first the kingdom of God? Number 1. Bilis no, number 1 agad tayo. Number 1, lalabas kaya siya siguro mga after 5 minutes. Okay, number 1, bakit kailangan nating unahin ang kaharian ng Diyos? Pinapalaya po tayo sa mga alalahanin. Wow. Okay na yun, closing prayer na tayo.
Okay. Sino po dito ang gustong makalaya sa mga worries in life? Of course, lahat po tayo. Gusto po nating makalaya sa mga worries in life. Pero, ang tanong po, tayo ga po ay ready na unahin po ang kingdom po ni Lord. Amen. Ayos na. Okay na. Pwede na yun. Okay. Ulitin po natin, sabi po sa Matthew 6 verses 25 to 33. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns. Look, okay, nasaan na tayo? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? And why do you worry about your clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Next verse. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added into you. Okay. So ginamit pong halimbawa ng Panginoon, sa mga verses po na ito, is yung mga ibon at mga bulaklak. Ipinakita po ng Diyos na kung papaano po niya inaalagaan ang kanyang nilikha. Ngayon, ako po ay may tanong. Tayo ga po ay higit na mas mahalaga kaysa sa mga ibon? Amen. Yes, dahil ang tao po ang pinakamataas na nilikha po ng Diyos. Ay ang tanong, ay bakit nag-aalala pa? Bakit nga? Tell me, bakit nag-aalala pa? Now, tell me, bakit nga? Okay, sinasabi po ng verse na ito na, ayun po, huwag tayong mag-aalala sa mga bagay sa mundong ito tulad ng pagkain. Ayan, mga nag-aalala dyan na sa mga kakainin. Tulad ng inumin or ng damit na ating mga susuotin. Or even yung mga concerns na meron ka ngayon, yan dapat po talaga hindi po natin inaalala. Okay, sige, magtapatan po tayo ngayong oras na ito. Sino po dito yung kagabi ay nag-aalala kung anong isusuot niya ngayon? Bukod po sa akin, I'm guilty. Okay, so mga nag-aalala na isusuot kung anong susuot, yan, mga life group ko talaga, manang-mana kayo sa leader nyo eh. Hindi, ako talaga nag-iisip kagabi, ano kaya ang aking susuotin? Kasi syempre, ito hindi po ordinaryong araw para sa akin. Yeah, biyaya ni Lord. Kaya sabi ko, ako kayo magde-dress or yung mga ko na lang isusuot ko, yung mga pangmadiinan ko, yung mga pang mga mayora style ko, yung mga ganon. Yan. Ang iniisip ko, ako'y nagpo-worry. Iniisip ko kayo eh. Sabi ko, naku, pag ako'y nag-dress, baka ma-distract ang crowd. Imbis na matuto, may stand sa kagandahan ko. Guys, kalma. Joke lang po yun ha. Baka yung serious. Glory to God, not glory to me. Okay. Hindi. Kaya sabi ko, mag-aano na lang ako. Mga pangmadiinan kong style. So yan, medyo napaisip po ako kagabi habang nagagawa po ng panturo. Ano kaya ang aking isusuot? Ayan. Hindi ari, nakita ko nakalabas na. Hindi ari na lang ang aking isusuot. So okay, isa po sa mga guilty ng pag-aalala kung anong susuotin. Ayan. Yung tipong kakarating mo pa lang dito kaninang umaga sa church, inaalala mo na kung saan kakakain mamayang tanghali. Ako'y may kilala, may narinig ako kanina. Magtatanggi. May narinig ako, sabi, saan tayo kakain mamayang tanghali? Tanghali na agad yung nasa kakatuwa naman. Ayan. So, sino po dito kailanman hindi nag-alala? Wala naman. Kasi kung meron po, wow, glory to you. Wala So lahat po tayo dumadating sa tayo po yung nag-worry. Sabi po, yan, nag-research, sabi po sa agham at psikolohiya.
Yan, kung kayo ay nag-science and araling panlipunan ba to? Basta agama and psikolohiya. Okay. Natural daw po sa mga tao ang mag-alala. Okay. Natural naman pala. Okay. Dahil ito daw po ay bahagi ng kanyang likas na pagkatao bilang isang tao. At ito daw po ay bahagi ng kanyang biological at psychological makeup. Okay. So ang pag-aalala daw po, ito po ay bahagi ng survival instinct ng isang tao. Like, halimbawa, kapag may banta, ayan, or may kawalan ng katiyakan, ang isipan po natin, or yung tinatawag po nating amygdala. Ayan. Alam nyo ga po yung amygdala? Anyone na alam yung amygdala? Yun po'y part ng ating utak. Ingrid, alam mo yan, Ingrid? Amygdala. Oh. Alam ni Ingrid yung kasi siya ay dentista. Nakakonect kasi yung mga ngipin natin. Tama ba? Tama naman? So, yun. Yun daw pong ating amygdala. Ayan. Naglalabas daw po ito ng mga senyales para maging alerto at magplano daw po tayo kung paano tayo makakaiwas sa mga peligro or di katiyakan. Ayan. So, ibig sabihin po pala, ang pag-aalala po ay natural, or likas sa tao. Pero, yan, dito tayo sa pero. Pero ang Diyos po ay may utos. Sabihin nyo nga, ano yun? Yan. Alam na po agad ng Diyos na ang tao po ay mag-aalala. Kasi nga, nature yun ng tao, Pero ni-remind po niya tayo na huwag po tayong mag-alala at sa halip, unahin po natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at lahat ng mga inaalala mo, ano man yan, lahat ng concerns mo. Sabi nga dun sa verse kanina, all these things. So lahat po yan ay idadagdag niya. Amen. Okay. Bakit nag-aalala pa? Bakit ka nga? Tell me. Alam nyo gayon, ba't ka parang kayo hindi nakaka-relate? Hindi ka kayo nagpe-Facebook? Ako lang pa nagpe-Facebook dito? Minsan ano-ano din tayo sa mga trending. Ayan. Okay. So, bakit nga tayo nag-aalala pa? Baka kaya po tayo nag-aalala pa ay dahil hindi po natin inuuna ang kaharian ni Lord. Ouch! At tumahimig ang daigdig. Bakit po tayo nag-aalala pa? Baka hindi tayo concerned sa mga concerns ni Lord. Parang wala akong marinig. Ano lang ng aircon Okay. Okay, masyadong seryoso. Enjoy lang tayo. Okay. Bakit po tayo nag-aalala? Baka po kaya tayo nag-aalala kasi hindi pa po tayo namumuhay under God's kingdom or under His kingdom. Baka namumuhay pa rin po tayo under the world. Baka namumuhay pa din tayo na hindi ang Diyos ang nasa trono ng puso natin. Baka namumuhay pa din tayo na ikaw or ako ang nasa trono ng puso natin. Does it make sense? Di ba? Kasi ang sabi po ng Diyos, unahin mo ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, at idadagdag niyang lahat sa atin. So, do not worry. Yun ang yung mga sinabi ng paunang verse. So, baka nga kaya tayo nag-aalala. Dahil, hindi pa talaga natin nauuna, or hindi pa natin inuuna ang kaharian ng Diyos. Paano po ba natin masasabi na inuuna na natin ang kaharian ni Lord? Ayan. Kapag inuuna na po natin ang kaharian ng Diyos, ibig sabihin po, ina-acknowledge po natin yung pamumuno or yung pangunguna ng Diyos sa ating mga buhay. Na sa ating mga buhay, sinasabi po natin na si Lord ang ating presidente. Siya ang masusunod sa ating buhay. If we are under the kingdom of God, and si God po, yung king ng buhay natin, the will of the king, the intent of the king, the purpose of the king, ito po yung dapat na ina-acknowledge natin. Ito po yung dapat na nilalakaran natin. Dito po tayo dapat nagpapasakop. Now, the question is,
What is God's will? What is His intention? What is God's purpose? Madami. At kung iisa-isahin ko po sa inyo, ay next week pa po tayo matatapos. Pero, meron po akong ilan dito na inilagay, na ilan sa mga pinakamahalaga na will or intention or purpose ng ating Panginoon. Una, His will that none should perish but all be saved. Sabi po in 2 Peter 3 verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Sabi din po in John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Yan po ang will ng Diyos sa atin. That none should perish, but all be saved. Ako'y naniniwala, reveal po to sa ating lahat. Now, what is God's intention? Intention po ng Diyos, ibalik ang kanyang mga anak. So tayo. Bring people back into relationship with Himself through Christ Jesus. Sabi po sa 2 Corinthians 5 verse 19, that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sin against them. And He has committed to us the message of reconciliation. So yan po ay isa sa napakagandang intensyon ng Diyos. Ibalik ang tao sa relationship niya sa Diyos Ama sa pamamagitan ng ating tagapagligtas, ang Panginoong Jesus. What is God's purpose? Pinakamatindi. To make disciples of all nations. Ito po yung lagi nating naririnig. Ito po ang greatest commission na talagang aakyat na lamang si Jesus sa langit ay pinaalala pa niya sa kanyang mga disciples. Matthew 28 verses 19 to 20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. Kapag ito pong mga nabanggit ko pong ito, God's will, God's intention, God's purpose, kapag ito po ay nilalakaran natin, ibig sabihin po, inuuna natin ang kaharian ng Diyos. Magtara kayo dun sa mga nabanggit ko. Meron ga? May buminggo naman. Okay. If nag-i-invite tayo, naglalapit po tayo ng mga tao, papalapit sa Diyos para sila man din ay magkaroon ng relationship kay Lord, magkaroon ng totohanang relasyon sa Diyos, makapag-reconcile sa Diyos Ama, nagla-life group tayo, nag-aalaga, then inuuna po natin ang kaharian ng Diyos. Nilalakaran po natin yung will niya, yung intention niya, and yung purpose niya. Okay? Praise God. Sino po ang nakakaalala sa story ng babaeng balo? The widow woman. Okay? Sasabi sa mga taga-Balagtasin. Sige po, kung naaalala nyo po, paki-ano po dito. Joke lang. Okay. So, sa verses po ng 1 Kings 17:8 verse 16, yan nyo pong ibuod ko. So, sabi po doon, nung panahon daw po ng taggutom, inuutusan po ng Diyos si Prophet Elijah o si Propeta Elias, na humingi ng tulong sa isang balo. Ayan. Ano daw? Humingi ng tulong. Ayan. Kahit po nakakaunti na lamang ang harina at langis yon. Sino nakakaalala na? Harina at langis, familiar? Familiar. Okay. So kahit po kakaunti na yung harina at langis ng balo at sapat na lamang sa huling pagkain nila ng kanyang anak, pinili pa din pong unahin ng balo ang utos ng Diyos na pakainin or ipakain kay Elias. Yung last harina. Ano kayang ginawa dun sa harina at saka langis? Siguro yun ay minix. Tapos ginawang tinapay? Ganon? Kasi alam ka naman kainin mo yung harina at saka yung langis iinumin. Sorry, ang weird ko. Okay. Okay. So, tapatan po tayo.
Sabihin po natin, huling saing na. Yan. Ayan, huling saing na. Last bigas na. Okay. Sabi nga, isayad na ang vapor. Nakakangilo na ang lata pag ginagayaw. Agik-ik na. Nakakangilo na. Tapos matagal pa ang sahudan. Talagang petsa de peligro daw, sabi ng mundo. Di ayun nga, nasa Las Vegas ka na. Hindi ka ba talaga mag-aalala? Yung tunay. Tapatan po tayo. Okay, mag-alala tayo lang dito. Hindi ko sasabihin kay Pas na na nag-aalala tayong lahat. Okay. So nakakapag-alala. Po? Tapos halimbawa, biglang nangusap sa'yo si Lord. Las bigas mo na yon. Yung kapitbahay nyo kailangan ng bigas kasi 3 araw na daw hindi nakain ko. Higpit naman. Sabi ni Lord sa iyo, nangusap si Lord sa iyo, "Nak, ibigay mo na yung huling bigas mo doon sa kapitbahay mo. Ikaw naman madami-dami pang ipapayat." Ibigay mo na muna yung bigas mo sa iyong kapitbahay at yung higit na nangangailangan. Siyempre, alam naman po natin na kapag yan ay pabigay, si Lord talaga nangungusap. Kaya ikaw, sumunod ka sa sinabi ng Diyos. Ibinigay mo yung last na bigas mo kahit talagang, paano nang kakainin ko mamayang hapon bukas sa mga susunod na araw. At dahil nakita ng Diyos ang pagsunod mo sa kanyang sinabi, in-acknowledge niya yon. Biglang dumating. May biglang dumating. Sino kaya ang dumating? May biglang dumating. Dumating ang sekretary ng barangay nyo. Papablatter ata. Hindi. Okay. Dumating ang sekretary ng barangay nyo. Kinukuha ang iyong full name. Nagkaka-idea kayo. Tapos sabi sa'yo, mag-xerox ka daw ng valid ID. At pirmahan mo daw ng 3 sa tagiliran. Okay. Sabi ng sekretary ng iyong barangay, Nika, ikaw kasama ka sa bibigyan ng ayuda. Ayudang bigas. Ayuda ka daw bigas. Galing sa DSWD, 25 kilos daw. Biruin mo yun, Ang binigay mong bigas sa kapitbahay mo, 1 kilo lang, tapos ang babalik sa'yo, 25 kilos na bigas. At hindi lang yon. May kasama pang form. Tama kayo na Agnes, ang galing nyo. Niyo yung naisip ko, may kasamang form. May kasamang form. Sana all. Sa lahat ng mga nabigyan. Sana all. Okay. Sabi ng sekretary, ikaw sinali na din namin sa AX. Sinali ka na din namin sa AKAP. Sinali ka na din namin sa tupad. Paldo. Sinong mga nabigyan ng AX? Bukod sa akin. Sino mga nakatanggap na ng 3,000 galing sa DSWD? Okay. Ano pong lesson doon? Ano pong lesson doon? Biruin mo yun, walang kahirap-hirap, nag-xerox ka lang ng ID, tas may instant cash ka na kanabukasan, magpipay out ka na sa Palawan. 4,800 sa tupad, 3K sa AX, 3K sa food assistance, 3,000 sa AKAP. Instant cash. Ano pong lesson? Maging close sa sekretary ng barangay. Hindi, joke po. Pag close ka sa sekretary ng barangay o sa kapitan ninyo, solve ka na. Hindi. Si Lord talaga yon. Si Lord talaga ang naglilista. Okay, So, ano pong lesson doon? Kapag inuuna po natin ang kaharian ng Diyos, ang sinasabi ng Diyos, ang inuutos ng Diyos, papalayain po niya tayo sa mga worries. So balik po tayo sa babaeng balo na pinag-uusapan po natin kanina. Siya po'y nag-sacrifice ng huling harina at huling langis. At alam po natin, nung panahong yon taggutom. At talagang yung huling meron siya, yun na lang talaga. Then sumunod siya sa sinabi ng Diyos, sununod niya yung utos ng Diyos, ibinigay niya kay Elias. Yung tunay. Nakakapaisip naman talaga, paano ang bukas na ring babaeng balo? Paano rin sa kabilang linggo? Nakakapag-alala. But, we all know, after po ng ginawang pag-una ng babae sa utos ng Diyos, pinuno po niya ng siksik, liglig at umaapaw ang lalagyan ng harina ng babae at yung lalagyan niyang langis kailanman ay di natuyo. Wow! 1 Kings 17 verse 16. Ang lalagyan ng harina ay hindi naubos at ang sisidlan ng langis ay hindi natuyo.
ayon sa salita ng Panginoon. Ito po ang nangyayari sa mga taong inuunay ang Diyos, ang kaharian ng Diyos, o ang mga sinasabi po ng Diyos. Pinapalaya po niya tayo sa mga alalahanin. Ano po, ay di last ako, ay ang babae, ang worries na, paano ko ga, uubusin na rin harina ko, na rin langis na rin. Ititikab-tikab ang babae siya. Tawag ang ating mga, dyan, kapitbahay, at kay pumila, bigyan ko kayo ng harina at langis. Diga, So, ano po ang worries natin? Ano po ang worries natin? And the question, gusto po ba nating makalaya sa ating mga alalahanin? Then unahin po natin ang kaharian ng Diyos. Why seek first the kingdom of God? Dahil pinapalaya po tayo sa mga alalahanin. Number 2. Yeah! Ang bilis ko! Anong oras na? Okay. 10:03. Okay. Bilis tayo. Number 2. Ang bilis naman. Hindi natuloy ako na Hindi, joke lang. Bakit kailangan nating unahin ang kaharian ng Diyos? Dahil sinabi ng Diyos, period. At tinatawagan ko si John Kenneth, mag-closing prayer ka na dito. Tapos na tayo. Okay. Bakit kailangan unahin ang kaharian ng Diyos? Dahil ito'y sinabi ng Diyos. Ano po? Ito po ay isang malinaw na utos mula kay Jesus. Unahin mo ang aking kaharian. Kapag ang isang hari po ay nagsalita, ito po ay utos. Tandaan po natin na ito po ay hindi mungkahi or suggestion. Paano ko po nasabi? Hari ng isang kaharian. Ano sa English ang kaharian? Ay, ang gagaling, hindi absent nung diniscuss. Dali naman na. So, kingdom. What is kingdom? Okay, kingdom. Basahin nga natin. Kingdom is influenced by the mind of the king, not a legislation of a group of lawmakers. Mamaya po yung kasunod pero sige. So, ibig sabihin po niyan, ang kaharian po pala or ang kingdom, ito po hindi nai-impluwensyahan ng mga mambabatas. Okay po? Ang kaharian po ay impluwensya ng kaisipan ng hari. Kaya nga po siya'y tinawag na kingdom. Ang ibig sabihin, king and dom. Dom means domain or territory. Okay? So yung teritoryo po niyang yon, yung kingdom niyang yon, hindi po ito nai-impluwensyahan ng mga mambabatas. Sabihin natin, hindi siya nai-impluwensyahan ng mga senador, ng mga congressman. Ayan. So sino po ang nakaka-impluwensya sa isang kingdom? Yung isip po ng isang hari. Ibig sabihin, yung kingdom po, kung ano man po ang kalooban ng hari, yun po yung nakikarried out. Kung ano po yung sinabi ng hari, yun po yung dapat masunod. Sabihin nga natin, sinabi ng Diyos. Sinabi ng hari. Ngayon, question. Ang bansang Pilipinas po ay under what type of government? Kung kayo po ay nakinig sa inyong araling panlipunan nung kayo mga nag-aaral pa, ang Pilipinas po ay under what type of government? Ay, ang galing. Palakpakan natin si Lord sa inyong mga buhay at tandaan nyo pa na ang bansang Pilipinas ay democratic type of government. So, ayan. Ano po ba yung mga kasamahan nitong democratic? Anyone? Mga kasamahan ng type ng government, democratic? Ayun, tama. Dictatorship, anarchy, monarchy, di ba? Aristocracy. Talagang nag-research talaga ako kagabi kasi hindi ko na rin alam dati. Ni-research ko lang. Pero yun po, sa democratic po na gobyerno, katulad natin, ayan, democratic government nga po tayo, tao po ang nasusunod. Tunay ka nga. Ramdam ka sa Pilipinas na tao ang nasusunod. Oo, kasi may karapatan tayong pumili ng mga ihahalal. May karapatan tayong pumili ng mga nasa posisyon. So, ang ating government officials, ayan, ito po'y hinalal ng tao. Sa kingdom po, yung hari, once na siya po'y ipinanganak, yung kanyang pinagpanganakan, yun po ang kanyang territory. So kung ano man po ang gusto niyang mangyari, doon po sa kanyang territory, ito po'y hindi nai-impluwensyahan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kundi ito po'y nai-impluwensyahan ng kaisipan at nature
mismo ng hari. So kung ano po yung kanyang nature, kung ano po yung sinasabi niya, kung ano po yung ugali, at kung ano po yung magiging pamamalakad niya sa buong kaharian, yun po yung nasusunod. So yung hari po, ang pinaka-importanting tao sa kingdom. Kasi di ba, kingdom, alisin mo yung king sa kingdom, dom na lang siya. Wala, sorry. Walang tumawa, ano ba yan? Yan. Nice, mga life group ko, supportive. Okay. Now, tinawag po tayo ng Diyos to be part of His kingdom. Amen ka po? Kingdom of God. Sabihin po natin, Kingdom of God. Ano po ba pag sinabi nating we are part of the kingdom of God? So, ibig sabihin po nito, if we are a part of the kingdom of God, yung will ng king, yung will ni Lord, yung intent ng king, yung will ni Lord, yung intent ni Lord, yung purpose ng king, yung purpose ni Lord, should manifest in us. So dapat, kung ano yung sinasabi niya, yun po yung dapat nakikita sa atin. Does it make sense? Amen. So, ako po may tanong, sino po dito ang ina-acknowledge niya si Lord na hari sa kanyang buhay? Amen. Biyaya ni Lord. So, amen. So, kung tayo po'y nananampalataya kay Jesus at ina-acknowledge po natin siya bilang hari ng ating mga buhay, dapat po ay kalooban niya ang nasusunod sa ating buhay. Intention niya dapat ang nasusunod sa ating buhay. Layunin niya dapat ang nilalakaran natin sa ating buhay. Kasi nga, kung ano ang sinabi ng hari, yun ang dapat nating ginagawa. Because we are all part of God's kingdom. Okay, sabihin mo dyan sa katabi mo, I am part of God's kingdom. Okay, let me repeat. Sa democratic type of government po, yung kalooban ng tao ang nasusunod. Sa kingdom, yung kalooban ng hari, yung sinasabi ng hari, yun po ang nasusunod. At tayo po'y nasa ang kingdom. Enchanted kingdom? Anong enchanted kingdom? So, nasaan po tayong kingdom? Hindi sa enchanted kingdom, ha? So, tayo po ay under God's kingdom. Sabihin nga natin, under God's kingdom. Kaya, kung ano po ang sinabi ng king sa ating kingdom, which is si Jesus, yun po yung dapat na nasusunod. Alam nyo, napaisip ako. Siguro, ito po yung reason din, kung bakit marami pong Kristiyano hirap mag-submit sa king. Kasi nasanay sila na sila ang nasusunod. Na kapag hindi na nila gusto ang pamamalakad ng gobyerno, rally doon. Welga doon. Patalsigin yan. I-impeach yan. People power tayo. At yung gobyerno naman, sumusunod sa tao. Pero ibahin po natin ang kingdom. Ibahin natin ang kingdom ni Lord. Kasi hindi po pwede yun. Sa kingdom, kahit hindi mo gusto, pero gusto ng hari, yun po ang masusunod. Naririnig po natin to. Ang sinabi ng hari ay hindi mababali. Tika. Yun na yung... Okay, question. Sino nga ulit ang nasusunod in God's kingdom? Si God. Pag sinabi kong Bieber's kingdom, si Bieber yun. Sinabi kong si God yun. Okay, so ang susunod sa God's kingdom ay si God. So, ibig sabihin po, yung kanyang kalooban, yung kalooban ni God, yun po yung dapat na susunod. So, ang dilema po natin, minsan, nire-recognize po natin si Jesus as our King. Pero hindi naman po nakikita sa ating mga buhay. Di ba? Jesus is my King. Ina-acknowledge ko si Lord na aking hari. Pero ang tanong, sino ba talaga ang nasa trono ng iyong puso? Sino ba talaga ang namamahala at ang presidente ng iyong buhay? Ikaw ba talaga ang nakaupo sa trono ng puso mo o si Lord? Oh, how I pray. Na biyayaan po tayo ng Lord. Lahat tayo na narito, na under God's kingdom, si Lord po, ang nakaupo sa trono ng ating mga puso. Amen. Kasi yun po, hanggat hindi po tayo umaalis sa trono ng ating puso at hindi natin inaalaw na si Lord ang umupo dito,
our life will not change. Ano? Our life will never be changed. So, ako po may tanong para mas madali nyo pang mag-gets. Ang dami kong tanong, no? Sensya na kayo, ha? Ano po ang tawag sa mga hindi sumusunod sa hari? Ano ang tawag sa mga hindi sumusunod sa hari? Yan, tayo, konting ano tayo dito. Ang galing talaga ni Nay Agnes, Nay. Kayo ang sunodin niya sa Sunday. Rebelde. Ano? Ang tawag po sa hindi sumusunod sa hari ay rebelde. Ano po ang ginagawa sa mga rebelde? Pinaparusahan. Tawa, ang galing ni Nay Wena. So, nang galing sa atin, ano? So, ang rebelde po, pinaparusahan. Go. Ano, biyaya naman po ni Lord. Wala pong rebelde dito, ano? Amen! We are army of God's soldiers. Tama ba yun? Ano, pero hindi po tayo mga rebelde. Palakpakan po natin si Lord kasi tayo pong lahat ay hindi rebelde. Okay. Matthew 6:33. But seek first His kingdom and His righteousness. So yan. Matthew 6:33. Okay. Mga bagong mag-12, lalabas siguro yan. Tayo po ay biniyayaan ng Diyos ng freedom to choose. Tama ga ho? Nito may lagi nating narinig, ano? Biniyayaan po tayo ng Lord ng freedom to choose. Siya po ay Diyos, pero hinahayaan niya po tayong mamili. Pipili lang po tayo palagi. Ano po? Ng ating papakinggan. Ang sinasabi ng problema mo o ang sinasabi ng Diyos na kasama mo siyang pagtatagumpayan ng problema na yan? Pili ka. Ang sinasabi ng Diyos sa mga alalahanin mo o ang sinabi ng Diyos na, anak, I care for you. Ang sinasabi ng Diyos, ang sinasabi ng budget mo, ng wallet mo na, ay, wala ka ng budget, ubos na. Pero ang sinasabi ng Diyos na, anak, I will provide. Ang sinasabi ng Diyos na, ang sinasabi ng mundo na, yung pain mo, yung nararamdaman mo, or ang sinasabi ng Diyos na, anak, I will heal you. Ang sinasabi ng mundo na you are a failure, pero ang sinasabi ng Diyos that you are overcomer, that you are victorious. Pipili tayo. At ang prayer nating lahat, ano, biyayaan po tayo ng Lord ng wisdom to choose. Whenever na tayo po ay nasa sitwasyon na tayo po'y pipili, piliin po natin ang sinabi ng Diyos. Piliin po natin ang pangako niya. Ano po, sabi ng labahin ni, sino ka mukhang naglalaba dito? May youth gang naglalaba dito. Si Pitts, nakikita natin ang ano niyan, ang vlog niyan. Sabi ng labahin ni Pitts, ay Pitts, ay kataasan ng iyong labahin, tumbak na ang iyong tubal, tambak na ang iyong tubal, ay huwag ka na muna mag-church at unahin mo at hindi ka makakatuyo at talagang mamay hindi na mainit. Ayan, sabi ni Pitts, ay may dryer naman. Biyaya ni Lord, inuna ni Pitts ang kaharian ni Lord. Inuna niyang mag-church kaysa sa kanyang labahin. Sabi naman ni Pitts, nakapaglaban na daw kasi siya kahapon. So, ganun. Yung may mga negosyo dito. Ayan, may mga tindahan. Tapos may mga tindahan dyan. Ayan, may mga negosyo. Congratulations po. Congratulate yourself. Palakpakan natin si Lord sa inyong mga buhay. Kasi inuna niyo po ang kaharian ng Diyos. Unahin ang kaharian ng Diyos dahil ito ay sinabi ng Diyos. Sabi po in Genesis 12 verses 1 to 4, pero wala yan. Ang story pong ito is, wala dyan. Ang story po nito is yung pagsunod ni Abraham sa Diyos. So sinabi po ng Diyos kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang iyong angkan, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. We all know, si Abraham po'y sumunod agad sa Diyos nang hindi pa niya alam kung ano ba yung detailed plan. Ano po? Wala, hindi niya alam yung detailed plan. Ang ginawa lang ni Abraham, sumunod siya sa sinabi ng Diyos, lisanin ang kanyang lupain, lisanin ang kanyang angkan. At ano po ang naging bunga ng kanyang pagsunod sa Diyos? Genesis 12 verse 2. Pagpapalain kita at ikaw ay magiging pagpapala. Abraham, hanggang ngayon, pagpapala ka sa lahat. Okay. In Genesis 6 verse 7, ang pagsunod po ni Noah sa sinabi ng Diyos na gumawa ng arko. Nagtataka si Noah, ba't ako gagawa ng arko? Hindi man naulan. Pero, sinunod pa rin niya ang sinabi ng Diyos.
Gumawa pa rin siya ng arko kahit wala namang senyales na parang uulan or babaha. Sinabi ng Diyos, gumawa ka ng arko. Sige, Lord, gagawa ko ng arko. At ano po ang naging resulta nun? Naligtas ang kanyang pamilya at ang kanyang naligtas siya at ang kanyang pamilya, tsaka yung mga hayop, na nilagay niya doon sa arko. Ano pa? In Luke 5 verses 5 to 6, ito po yung paghuhulog ni Pedro, disciple. Ang paghuhulog ni Peter ng lambat at yung miracle na nakahuli siya ng madaming isda. Nung time na yon, talagang parang kumbaga nawiwirduhan na si Peter kay Jesus. Wala nga paano magkakaroon ng madaming huli dito? Pero, sumunod pa rin siya sa sinabi ng Diyos. At ano po ang naging resulta? Daming isda. Nakahuli siya ng maraming isda dahil sinabi ni Jesus at siya ay sumunod. So kung ang Diyos po ang iyong hari, ayan, dapat ang kanyang salita ang ating pinipili. Andiyan dyan yan. Yan. Gusto ko yung i-quote sa ating lahat. Siguro wait lang. Ayan. Kung ang Diyos ang iyong hari, ang kanyang salita ang iyong pinipili. Ngayon, ano ang sinabi sa'yo ng Diyos? Ano ang sinasabi ngayon sa atin ni Lord? Sabi sa'yo ni Lord, mag-invite ka, mag-life group ka, mag-church ka lagi, mag-tithes ka na. Oh. Ay, pwede kang mag-church na lang, huwag na mag-tithes. Ay, naku, pe. So, ano po ang mga sinasabi sa atin ngayon ni Lord? Dami. Ano po? Ang dami pong sinasabi ng Diyos sa atin. Pero ang ating prayer, ito po iwag nating idedma. Huwag nating, wala lang. Lampas lang sa, magkabilang tenga. Ito po ay ating sundin. Whatever God is saying to you, ano man yung idinidil sa'yo ni Lord ngayon, huwag nating idedma. Sumunod tayo sa sinasabi ng Diyos. Okay. So, biyaya po ni Lord, uunahin po natin ang kanyang kaharian dahil ito po ay sinabi niya. At dahil siya po ang ina-acknowledge nating king sa ating mga buhay, at tayo under God's kingdom, yung will, yung intent, yung purpose ng Panginoon, dun po tayo magpapasakop. So, that's our number 2. Palakpakan po natin si Lord. Biyaya ni Lord, uunahin po natin ang kaharian ng Diyos dahil ito po ay sinabi niya. And lastly, number 3. Anong oras na? Alas 10 lang dito 10, 25 na sa akin. Dali ng tama. Ito sa akin. Kaya sabi ko, iniisip ko kung tatagalan ko pa kasi alas 10 pa lang dito. 10:25 na pala. So, tama lang. Talagang tatagalan na. Hindi, as much as possible, natin? Bilisan. Natututo tayo. Biyaya ni Lord. Okay. Bakit kailangan nating unahin ang kaharian ni Diyos? Why seek first the kingdom of God? Number 3, and that would be our last, upang mapagpala. Pagpapala daw! Wow. Palakpakan natin si Lord. Sino gusto mapagpala? Okay. Pagpapala, atin yung. Ganon. Dapat lagi tayo excited. Sinong gusto mo pagpala? Amen. Akin yun. Kagilas. Yan. So, gusto po ba talaga nating magkaroon ng pinagpalang buhay? Amen. Siyempre, of course, walang maghihindi dyan. We all want to have a blessed life. Pero ang malaking tanong, how can we have that blessed life? How can we have that blessed life? Kasi ayun po, minsan, kaya hindi po natin makuha yung pinagpalang buhay. We have the wrong definition of what blessed life is. Ayan. Ano pong ibig sabihin kapag sinabing meron kang pinagpalang buhay? Ang pagkakaroon po ng blessed life, it is more than just the gift of material things. Na hindi porket may sasakyan ka, may bahay ka, may lupa ka, may negosyo ka,
Madami kang business, nakakapag-travel ka, nagagawa mo yung mga gusto mong gawin sa buhay. Hindi ibig na alam naman natin na hindi naman masama. As long as you don't idolize these things. Hindi naman masama. Hanggat hindi mo naman iniidolo ang mga bagay na 'yon. Pero hindi po ibig sabihin nun, meron na tayong blessed life. Amaga po, amen ka po. Nag-a-agree ka po kayo? Ayan. Ibig sabihin po, yung buhay na kasama si Kristo, yun pa lang po, pinagpalang buhay na. Amen. Ayan. So, hindi natin kailangan ng mga material na bagay. Pero kung hindi pa talaga loloobin ng Diyos, na magkaroon tayo ng mga bagay na ito, at least, alam mo sa sarili mo na ikaw ay blessed. Kasi may Lord ka. May Diyos ka sa buhay mo. Sabi nga ng Ephesians 1 verse 3, if I am in Christ, I am already living a blessed life. Ulitin nga po natin, if I am in Christ, I am already living a blessed life. Amen. Okay. Sa pananaw po ng mundo, kailangan mag-work hard ka. Ayan. Kailangan mag-strive ka. Kailangan puro ka OT. Huwag tumingin sa katabi. Huwag tingin sa katabi. Huwag tingnan ng katabi, ha? Ayan. Yun po ang sinasabi ng mundo. Para ikaw ay magkaroon ng pinagpalang buhay. Pero ang sabi po ng Panginoon, blessed life is not something that you work for. It's not something that you buy, not something that you will achieve, not something that you will fulfill. Ang tunay po na pinagpalang buhay ay something that you should find and receive. Hanapin at tanggapin. Bakit tanggapin? Kasi binigay na ng Panginoon. Pinagbayaran na ni Kristo. Kailangan na lang talaga natin ay tanggapin. Sino gusto mga tumanggap? Amen. Kailangan na lang talaga natin ay tanggapin. At dahil nga, sinabi ng Scripture, yun nga, seek first, or seek the kingdom of God, sometimes, hindi po natin ito makita. So we have to seek it talaga. Sabi po sa Matthew 7 verse 7, seek and you will find. Ang kingdom po ng Panginoon ay hindi nakikipagtaguan sa atin. Ayan. As long as meron po tayong desire na hanapin ito, or as long as nagnanais tayong mahanap ang kalooban po ng Diyos, makikita po natin ito. Yan po yung sabi ng Scripture. Pinangako po niya na matatagpuan natin yun kapag hinanap po talaga natin. But only those who are eager, ayan, or talagang may desire na hanapin ito, will find it. Yung talaga lang mga eager at may mga desire na hanapin yon, sila lang talaga yung mga makakatagpo. At ang prayer natin, lahat tayo magkaroon ng desire to seek and find God's kingdom. Everybody say, nakakatuyo pala ng labi din sa unahan. Seek and you will find. Yan. Once again, sino po yung mga gustong mapagpala? Mahina pa. Sino ang gusto mapagpala? Ayan. Unahin po natin ang kaharian at ang katuwiran ng Diyos. Yun po yung key. We want to have a blessed life? Seek first the kingdom of God. Dali ng formula. Pag sinasabi? Pero pag ginagawa na, biyayaan tayo ni Lord ng courage. May put into action ang ating mga natututunan na ito. Amen. Matthew 6:33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Inuulit-ulit ko po yan. Tayo pong lahat ng nandito dito, palakpakan po natin ang Lord sa ating mga buhay. Kasi inuna po natin sa biyaya ni Lord ang kanyang kingdom. Inuna po natin ang gawain ni Lord. Sabi po sa verse, all these things. All these things. All. Ulitin nga natin. All these things. Ayan. Ano po ba mga concerns natin? Sasay natin na. Financial, sa studies, sa work,
Sa relationship? Sa family? Sa kaibigan? Sa love life? Ako hindi ako ng problema dun. Biglang ganun na yan, no? Pagkain? Kakainin? Mamaya? Susuot bukas? Ano po ang ating mga concerns? Sabi po nung verse, all these things will be added unto you. All. Lahat. Lahat ng concerns natin. Kung may mga hindi ako nabanggit doon, basta lahat. All your concern. All these things, sabi ng Diyos, idadagdag yun. Pero ano po ang dapat natin gawin? Seek first the kingdom of God. Diga, ulit-ulit lang tayo eh. Yun ang formula. Seek first the kingdom of God. And all these things will be added unto you. Amen. Be concerned about what concerns God, and He will handle everything. Andiyan dyan yan. Kinote ko yan. Yan. Biyaya ni Lord. Kayo naman. Be concerned about what concerns God, and He will handle everything. There are a lot of stories in the Bible na kung saan ang mga Bible characters pong ito ay pinagpala dahil inuna po nila ang Diyos. Sino po nakakakilala kay King Solomon? Man of wisdom. Yan. Familiar? Oo naman. Naririnig natin yan. So si King Solomon po, alam natin, inuna po niya ang Diyos. Tinanong po siya ng Diyos, anong gusto mo? Yung sarap tanongin ni Lord. Tanongin ka ni Lord, anong gusto mo? Lord, love life po. Akala mo talaga. Anong gusto? Si Nay Agnes talaga eh. Supportive eh. Pero totoo yun, Nay Agnes. Anong gusto mo? Tinanong ng Diyos kay Solomon, anong gusto mo? Sabi ni Solomon, wisdom po. Lord, wisdom. Wisdom. Ang tindi ni Lord sa bigayan. We all know the story. Hindi lang po wisdom ang binigay ng Diyos kay Solomon. Kay kinikilabutan. Both wealth and honor, ibinigay niya kay Solomon kahit hindi niya ito hiningi. Gusto mong bigyan ka ni Lord ng mga bagay na kahit hindi mo hiningi? Unahin mo ang kanyang kaharian. Unahin natin ang kaharian ng Diyos. Ang mga disciples, iniwan po nila ang lahat. Alam naman natin, iniwan nila ang lahat para sa Diyos. At ano po ang naging resulta? They became part of God's global mission and experience His power and provision. Sabi po sa Luke 2, verse 35. Ang sarap nitong verse na to. Did you lack nothing? They answered, nothing. Mga tatanungin natin sa mga life group leaders, pinagkulang ka gani Lord? Hindi. Never. Nothing. They lack nothing. Now, my question is, gusto mo hindi ka pagkulangin ni Lord? Oo naman, syempre naman. Gusto mo ng favor? Gusto mo ng unexpected blessing? Yung tipong hindi mo hiningi, pero binigay. Then, anong key? Seek first the kingdom of God. And I will end up with this. Ang bilis ko! 10:30, pass. Alam ko, nanonood ka. 10:30, tapos na ako. Okay. I will end up again with this verse in Matthew 6:33. Inulit-ulit lang natin. Diyan lang tayo umikot. But seek first His kingdom and His righteousness. And all these things will be given to you as well. Palakpakan po natin si Lord. Sa biyaya ng Diyos, uunahin po natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. We will be concerned sa mga concern po ni Lord para tayo ay makalaya sa mga alalahanin at higit dahil ito'y sinabi ng hari. At isa pa, bonus na lang, tayo po ay mapagpala. Amen. Praise God. Palakpakan ulit natin si Lord. At tayo po'y mag-pray. Let's pray. Father, in the name of our Lord Jesus again, salamat sa inyong mga salita. Salamat po sa mga itinuro nyo sa amin, Lord God. Lord, ang aming prayer, ito po ay maiput namin into action. Hindi lang po ito manatiling informational, pagkus Lord, ito po ay maging transformational
Lord, salamat for you are our King. You are sovereign sa buhay namin. Salamat, Lord, kasi ikaw ay faithful. Ikaw ay hari. At ang sinabi ng hari, kailanman ay hindi mababali. Salamat, Lord, sa pangako mo. Unahin lamang namin ang iyong kaharian, ang iyong katwiran, at idadagdag mo ang lahat ng aming mga pangailangan. Thank you so much, Lord. You are faithful on your promises. Lord, ang prayer po namin, biyayaan kami palagi na makapagpasakop, Lord God, mauna namin, Lord God, ang iyong will, ang iyong intention, ang iyong purpose, ang purpose mo sa iyong kingdom. Biyayaan niyo po kami, Lord God. Lord, maraming salamat po dahil sa biyaya mo, ang bawat isang nakapakinig ng salita pong ito ay uunahin palagi ang inyo pong kingdom. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name, Amen. Praise God. Thank you, Lord.